bansa. Naghihintay. Natatakot. May agam-agam, may pag-aatubili. Paano tayo ngayon? Wala bang kalayaan ngayon ng mga mamamayan na sabihin nila kung ano yung nakikita nila? Kapalaran din ito eh. Itong buhay nila eh. Kasalanan ba yun? Sasabihin mo ngayon na, teka muna, nagkakasala kayo sa batas. Teka muna. Kami na nga ang nagpapaalala sa inyo. Napanagutin ninyo yung accountability, yung transparency sapagkat ang bansa natin ipabagsak na. Kami bang may kasalanan? Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Katapos nga maglabas ng part 4 na itong si Saldico, pag-uusapan din ho natin itong noon pa lamang mga ka-update, si Senator Marcoleta, lahat ng hinala, sinasabi ho niya, malaking katotohanan. Diba? Sap-sap o mga butete lamang ho yung gustong ipakulong netong admin ni Marcos Jr. At yan po ang gusto nilang panagutin. Yan ho yung sinasabi ni Marcos Jr. na magpapasko sa kulungan. Eto ho mga kabdito, nakikita naman ho natin. Ayan o. Yung mga taong small time. Yung mga maliliit na alipores lang ho nila mga kabdito. Pero yung mga gustong imbestigahan ni Senator Marcoleta na yung mga crocodile ho dyan sa Senado, sa Malacanang, mga kakabdate, wala hong nangyayaring imbestiga, wala hong nangyayaring pag-aresto sa kanila. Nagsasalita na rin itong si Saldico na nilalaglag si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, pero sino ho yung pinag-iinitan nila? Sino ho mga kakabdate? Ayan ho, yung mga taong hindi naman talaga mga utak, yung mga sapsap, butete, yung mga maliliit na konting galaw mo lang, syempre mga ka-update, ginagawa ho lang nilang patibong. Ginagawa lang ho nilang resibo yan para may maipakita ho sila sa taong bayan na may makukulong sa ginagawa ho nilang nakawan dyan. Matapos ho tayo nakawan ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon mga ka-update, yan lang ho yung kaya nilang ipakulong. Pero yung mga malalaking crocodile na dawit na dyan sa flood control issue, hindi ho nila matagin o hindi ho nila mahawakan. Kaya ngayon mga kaudita, yung pag-iimbestiga nito si Blue Ribbon na Ping Escalera, Ping Gilacson, naniniwala ho ba kayo na may mapapakulong na malaking isda yan? Tanong ko ho sa inyo mga kaudita. Tanong ko lang ho sa inyo, kasi noong si Senator Marcoleta pa lamang mga kaudita, marami na ho talagang magsasalita dyan. Kung hindi ho siya pinalitan bilang chair ng Blue Ribbon, isa na ho si Gutesa, di ba? Nagpakatotoo ho yan. Tapos nung nagsalita si Saldico, tunay lahat na sinasabi ni Gutesa. Totoo lahat. Kasi nga, tulad po ng sinabi ni Senator Marcoleta, si Gutesa ay nothing to gain. Diyan, kung magsisinungaling ho siya. Kung magsisinungaling po siya, wala ho siya makukuha. Kasi nga ho mga kabdit, sinusugal ni Gutesa yung buhay niya at ng kanyang pamilya. Kaya yung pag-iimbestiga nitong si Pinky Lacson ni School Bukol para pagtakpan yung mga kapwa nilang, alam nyo na ho, yung mga crocodile dyan, wala hong kwenta yan. Yung makukulong lang ho dyan, mga kabdit, itong mga butete. Ayan. Yung sigurado mga kabdit, kumikita lang yan ng sobrang baba. Kumpara naman ho sa bilyong-bilyong nawawala. Diba? Wala ho tayong magagawa mga kabdit kung yan lang yung makukulong. Makukulong nga sila bago magpasko. Pero yung mga malalaking isdang gustong tukuyin ni Senator Marcoleta, may mangyayari ho ba? Tanong ko ho sa inyo. Wala ho mga ka-update. Walang makukulong hanggat sa admin ni Marcos Jr. ang nag-iimbestiga. Hanggat hindi yung mga totoong tao ang nag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon. Mga ka-update, direktahin na ho natin ito. Pakinggan na ho natin ito naging pahayag ni Senator Marcoleta na butete, sap-sap lang ho yung kayang ipakulong o ang kayang managot ngayon sa flood control issue. Pero yung malalaking dinadawit na ni Saldico, ni Gutesa, ayaw ho nilang imbestigahan. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Ang layunin nga namin magtulungan tayo eh. Makilala natin kung saan tayo nagkulang. Kapag hindi natin ipinakita ito, sino magtutulungan? Pagtatakpan natin. Asan ang katwiran dito? At ang isa pang malino na katotohanan sana, yung bansang South Korea, yung mismong presidente nila, binawi yung malaking investment. Isa yun sa mga... yun, di ba? Nag-aalala na nga eh. Nasibin mo 250 million yata yun para sa isang bridge project. Teka muna nga niya.
Antay muna tayo. Oo, masakit yun. Nagkakagulo. Oho. Hindi nila malaman kung paano nila resolbahin ang problema nila. Noong isang araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa nga Hindi pala nila yan. masagot-sagot yun eh. Oho. Sinatanong ko lamang po, ano pong patakaran natin sa pagbebenta ng ginto? Oho. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Oho. Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng Singapore? Oho. 1.8 tons. Ayan. Okay. Uzbekistan siguro 2.2. Mababa lang. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial system. Oho. Tayo 30 30 tonelada. tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki nun yan. Tumaas nga. Ang laki Opo. ngayon. Oo. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oho. Magkano po? Hindi mo alam. Hindi po namin alam eh. 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow. Grabe no mga ka-update na yung pagbebenta nga hanggang ngayon hindi pa rin natin matukoy kung bakit binenta ng gobyerno ni Marcos Jr. yung 30 tonelada ng ginto. Isipin nyo ngayon mga ka-update kung ngayong taon natin ibinenta o ngayon nila ibinenta yung 30 tonelada ng ginto, hindi ho sana nalugi ng 100 bilyon ang Pilipinas. Kung magbebenta nga itong binanggit ni Senator Marcoleta, Uzbekistan, Singapore, tagi-1 tonelada lang. Pero nakakabigla ho, 100 bilyon ho'y nalugi natin sa 30 tonelada ng ginto. Kaya mga kabdi, saan pala nila gagamitin yung pondo dyan? Tanong ko lang, saan mo kaya nila gagamitin o na-chop-chop na rin ho? Tanong ko lang kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Diba? Wow. Parang So tinatanong ko, teka muna, Mr. Central Bank, Oho. paano nyo ba ako pinag-isipan to? Hindi ba nyo na Hindi daw nila na projection eh. Hindi daw nila na forecast na tataas pala ang ginto eh. ang hihina naman eh. Bakit hindi nila kinuha si Saito? Si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. Nandito eh. 100 billion ang nawala sa atin. Grabe, no? Hindi tayo pinagtatawanan niya. Alam mo yung ginto, Jen, Nelson? Oho. Miski huwag na natin pag-usapan ng ating bansa bilang isang Opo. bansa. Sa pamilya na lang natin. Opo. Ayan, yung ating, ano ba tawag dyan sa nakatayong, ano siya? Floor director po, floor director. Floor director na lang. Opo. Si Irma, ano po yan? May mga ginto-ginto yan eh. Yung Opo. ngipin niya, nakikita ko may ginto. Yung kanyang ganis. Kana pa na yung ngiti ko Mahalaga eh. yung ginto. Alam Ay, mo, siyempre siguridad yan. Yes po. Ang ginto kasi, hindi basta-basta bumababa ang value niya. value. Opo. Hindi kagaya ng pera mo ngayon. Oo. Sus Mariosep na perang Pilipino. Valuation lagi. Yes. Malapit na, nung isang araw, umabot sa 60. Kumpara mo sa $1 ng Amerikano. Oho. Ay, isip-isip yun. Mangangailangan ka na 60 pesos para magkaroon ka ng $1 na Amerikano. Tama po. Anong ibig sabihin niyan? Kapag ka po yung ating currency ay gano'n na po ang kalagayan. Lalo, tumataas po yung bilihin. Kasi po, kahit na po yung ating mga nag-i-import, Oho. na nag-i-import, kawawa po. Bakit? Para sa mga pag-import na pangangailangan natin, mga raw materials, mga pagkain natin, mangangailangan siya ng maraming piso para bumili ng $1 na ibayad niya doon sa Tama kanyang po. i-importahin. Puro pahirap ito eh. Oho. Ngayon, kung sinasabi po ba natin, kagaya ng sinasabi natin, pinapahayag natin, nasaan ang pagkakasala doon? Tumutulong tayo eh. Para iliwanagin natin bakit nagkaganito ang ating bansa. Tama Oo. po. Oho. Hindi ka makakibo. Ano ho ako, na-shock ako. Sen, parang... Na-realize ko na swerte yung nakabili ng ginto. Diyan. Oho. Hindi ka kilala rin nila yung pinagbilhan para... O, tinanong ko rin yung Maharlika Investment Fund. Isa pa po yun, ano? Ang hinahanap lamang po ng mga Pilipino, Mr. Sponsor, Oho. 250 million po ito eh. Kinuha natin mula sa Development Bank of the Philippines. Kinuha natin sa Land Bank. Mga perang nakatalaga sana sa pagde-develop ng ating bansa. Oho. Ang objective po nito ay national development. Perang pang-develop eh. Yes po, oo. Kinuha natin doon sa mga tweed, nabawasan yung development efforts ng mga bangko na nakatalaga sa bahaging yun. 250 million, oho. Katungkulan yung ipaliwanag, meron pa tayong napala dahil kinuha mo doon eh. Dati ginagamit syempre. niya eh. dapat malaki kinakita niya. Hindi mo pa tatanungin ang
ang asawa mo, Nelson. Saan kayo nag-invest? Saan Halimbawa, sabi ng asawa ni Nelson, Nelson, Jed, Opo. yung kinuha mong pera na sabi mo i-invest mo, Oho. Sana. baya kinakailangan magpaliwanag ka. Ang sabi mo sa akin, kinuha mo yung perang Oho. nakatago dito sa ating baul. Oho. Dahil sabi mo, i-invest natin para kumita tayo ng mas konti, kahit konti lang, Dagdag makadadagdag yan. sa ating pangangailangan. Yes po naman. 2 taon nang nakararaan, Nelson, baka akala mo ba'y nakakalimutan ko yung ginawa mo sa akin? Oho. Aba, hindi naman. O itatanong ko saan mo dinala at saka magkano ang kinita? Ibinaon ko po sa lupa. Ibinaon ko po sa lupa. Dahil batid kong kayo'y sumasaka sa mga hindi nyo naman sakahan. Para pagdating nyo, bubungkalin ko, walang tubo. Ano tubo? Ito nga wala bang karapatan ng mamamayan na tanungin tayo? Dahil kinuha ninyo Karapatan ho ng Oo, mamamayan yun. ni-report nila. Nag-invest po kami rito, dito. 3 investment lang Opo. Oo. Ano pong napala natin? Wala Wala po ba? Wala silang maikwento sa akin. Sabi ko, ako po, ginagamit ko ang aking Teka sana, opisina. para maging clear, sino yung tinatanong nyo rito? Baka naman kung sino lang. Yung sponsors, Nando kami sa plenary debates ng ng Bangko Sentral DBCC. ito Nakarap lahat ang economic cluster Nandun doon. sila. So, pwede Yes nilang po. sagutin. Nandun ang DBM, nandun ang Department of Finance, nandun yung Central Bank, nandun yung DepDep. Ano yun? development, basta yun. Oo. Kaya, yung lahat ng mga Economic importanteng manager. mga Yes. tao na may kinalaman Oho. sa pagpapayabong ng kinabukasan pambansa ng ating kabuhayan. Opo. Pero sumasagot sila, hirap na hirap. Senador Sherwin Gatchalian Kasi sa rules namin, Siya ang ang sasagot sponsor, talaga yung sponsor. Yes po. Oo. Oo. Siyempre, bulong ng bulong. Oho. Sabi ko sa kanila. Paano i-suspend nga Oo. Di ba? Opo. O, sinabi ko, sinabi ko na para makatulong, ibaba natin ang presyo ng kuryente, alisin natin ang 12% VAT. Nakarap silang lahat doon Open naman ang debate riyan Okay. Inaakala ninyo na baka sakaling mawalan tayo ng taxes dahil tatanggalin mo na naman yung 12% Siyempre, VAT. mababawasan Hindi nyo man lang inisip na pag binaba natin ang presyo ng kuryente, ang daming giginhawang mga negosyante. Ibig sabihin yan, maaari silang ma-encourage, maingganyo na magtayo ng maraming negosyo. Opo. Ito nga mga update, maganda ho yung gustong isulong ni Senator Marcoleta na tanggalin ho yung 12% na VAT tapos ibaba yung kuryente. Malaking tulong ho yan. Hindi lang ho sa ating mga kababayang ordinaryong Pilipino, pati ho sa mga businessman na panigurado mga ka-update, lalong magsisipasok sa ating bansa. Pag nalaman ho o nabalitaan nilang bababa ang buwis, pati ang kuryente. Diba? Panigurado ho yan. Mas maraming businessman ang papasok ho sa atin. Pero dahil nga mga ka-update, yung pagtaas pa lamang ng dolyar, makikita na ho natin malaking epekto ito sa ating bansa. Kasi ho, pati yung bilihin ho natin, yung karne, gulay, lahat ho tataas. Tubig, kuryente, magsisitaas ho yan. Ngayon ho yung admin ni Marcos Jr. Yan po yung sinasabi ho nilang pagbabago. Yan ho yung sinasabi ng maganda sa Pilipinas. Yan po ba yung tingin yung ikinagaganda ng ating bayan? Tanong ko lang ho sa inyo mga kapatid. Tingin nyo ho ba maganda yung pamamalakad, pamumuno netong si Marcos Jr.? Di ba katawa-tawa ho siya? Kung tutuusin ho mga kapatid, pinagtatawanan ho siya ng ibang bansa. Sa kanyang pamumuno, isa ho siyang weak leader mga kapatid. Yes. Pati ngayon, yung mga mamumuhunan sa ibang bansa, magaganyak din silang pumunta rito. Bumaba ng konti, nawala yung VAT. Opo. Di ba? Opo. Kapag kinuwenta mo lahat, nakagawa na ba kayo ng projection na kunwari bumaba ng ganitong porsyento ang taxes? Opo, yung koleksyon ng buwis. Kasi Opo. inalis Opo. mo yung VAT Oho. Sa pangkalahatan, bumaba yung tax. Aha. Opo. Nakwento nyo ba kung ano yung magiging positibong epekto? Wala. Oho. Wala. Natatakot kayo kagad. Sabi ko, pwede naman. Ito ka ako, Secretary Recto na aking kaibigan. Aha. Ito ka ako ang isang pagpapatunay na inaral ko po, ito 20 taon na pinag-uusapan natin dito. Opo. Pagka pala bumaba ang tax, Opo.
meron siyang direct correlation sa pagtaas ng gross value added ng manufacturing. Ibig sabihin, meron siyang direct correlation. Pag bumaba ang tax, tumataas ang production. Tama ho naman. Opo. Hindi lamang yun, sabi ko, meron pang kaakibat na indicator yan, pati export tumataas. Hindi nyo ba naisip, pagka nangyari yan, baka mas malaki ang kikitain natin. Kasi nga lalaki yung manufacturing. Isipin mo, lumaki yung manufacturing. Maraming negosyo, maraming patrabaho, maraming employment. Kikita yung tao, yung kanilang kakayahang bumili. May pera sila. Maraming magbebenta, maraming taxes. Tapos binigay ko yung papel. Opo. Ito kako yung aking inaral. Makikita mo dyan yung direct correlation ng taxes at saka gross value added ng manufacturing and exports. Hindi sa kumibo. Ibig sabihin, naniniwala sa ginawa ko. Natotoo yung sinasabi ko. Totoo naman ho. Balik tayo sa Maharlika Investment Fund. Opo, yan. Ano nagganansya natin? Ano po Doon sa 3 investment na yun. Nakapag-invest po kami ng 3. Hindi ko po tinatanong kung saan kayo nag-invest dahil alam ko po kung saan kayo nag-invest. Ang tinatanong ko po, anong napala natin? Kumita ba tayo po yung dyan? taong bayan. Wala pa po Ngayon sinasabi ko sa inyo, wala pa po Kasi po hindi po naman ganun kadali. Kinuha mo nga Kagaya ng tinatanong ko sa kinuha mo sa asawa mo, magpaliwanag ka. 2 taon na nakararaan, wala tayong kinita. Baka nabawasan pa po yun sa halip na kumitasan kasi ang lalaki ng sweldo nila dyan May transactional fee. Tsaka yung laki ng sweldo ng mga opisyalis Buti ng nasabi mo, Maharlika. parang 2 million naman tata. Yes po, Yun lang pinaka-chairman niya, 2 million naman. Iwanan natin. Ano pang gusto nyo pag-usapan? Ang dami Ang sinasabi lang natin, kailangan maging transparent tayo. Ito lamang ang paraan para malaman ng tao ano nang kalagayan ng ating bansa. Para pag nalaman kasi natin ang kalagayan natin, masusolusyonan natin Matutukoy, yes Walang po, iniwan sa isang taong may sakit. Paano magagamit yung tao niya kung di mo malalaman kung ano yung sakit niya? Tama? Tama po, Ang sakit ng bansa natin talagang mula sa kuko hanggang bumbunan, may sakit na yata tayo. Itsura ni Job. Parang si Job na mula talampakan hanggang bunbunan nagkasugat. Nelson, ano pang mga gusto mong... Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen? Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, batas yan. Wala tayong magagawa. The law may be harsh. So, hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. Sabi niya, Figure of speech. Yan po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos, pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang magsalita? Pwede bang isuspend natin ang rules natin? Yung rules ng para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Hindi ko sila matanggap pag si Senator Marcolita ay nagsisalita diyan. Tulad ho niyan, tama ho bang sabihin mo you can bend the law? Tanong ko lang ho sa inyo, mismong presidente nga maka-update, hindi ho pwedeng i-bend ang law dahil batas is batas. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, pag batas, kailangan nating sumunod diyan. Kaya panigurado yung si Ombudsman Remula, mga ka-update panigurado, marami na hong naapakang tao yan. Marami na ho sila nilapastangan. Yung mga kumakampi ho sa kanya,
yung bendalo na yan, panigurado at panigurado mga ka-update, marami na ho sila napatunayan na i-bend nila yung mga batas pagdating sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya ho nilang gawin yan dahil makapangyarihan ho sila. Di ba? Yan ho yung mga abusado. Nagtatrabaho lang ho yan, binabayaran ho natin yung mga yan. Tayo ho yung nagpapasahod sa mga yan. Tapos sasabihin ho nila, bendalo. Katawa-tawa ho yan mga ka-update. Kayo po ang ombudsman. Ipakikita nyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito eh. Totoo. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan nun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... Oo. Pero hindi ko ata pumayag ang plenaryo na isuspend muna ninyo ang rules na direktang makasagot si Ombudsman Boying. Sinesave na nga nila. Opo, Nililigtas opo. na nga nila doon sa kahihiyan na mga rin niyang kasangkutan. O, di ba? Mismong si Senator Marcoleta, mga ka-update, na ramdam din ho niya kasi noong nagkainitan ho dyan sa Senado, gusto ho kasi ng proposed budget ni Remulla, yung billion na budget. Kaso, mga ka-update, ito naman si Senator Marcoleta, gusto niya muna klaruhin yung bendalo na patuloy ho nilang sinasabi. Hindi ho kasi tama yun. Tapos itong sila Iskul Bukol, sila Win, pinoprotektahan ho si Boying Remulla. Figure of speech, hindi ho dapat ganun. Diba? Hindi ho dapat ganun. Kung ano-ano yung sinasabi nyo pag kinokompronta kayo, tumitiklop po sila kay Senator Marcoleta. Isipin nyo baguhang senator lang po itong si Senator Marcoleta. Pero kung gisa-gisahin niya ho yung mga nandyan, talaga hong kinatatakutan ho siya. Kinikilabutan ho yung mga animal na nagbebend ng law. Yung mga taong abusado ho sa kapangyarihan. Kaya mga update, kung may opinion, reaction ho kayo, pag-usapan natin sa ating comment section. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.